Radyo mo ang radyo ko, saan man ako tumungo. Ikaw lang ang kasama ko, o radyo ko. Makinig, makitaw at makipiesta, makisama sa radyo pinakamasaya. Sa balita, mapagchika, all around, basta kasama sila. Yeah. RRS ang radyo ko, halika na't makigulo. RRS ang radyo ko, ang radyo nyo. RRS ang radyo ko, halika na't makigulo. RRS ang radyo ko, ang radyo nyo. Dito sa RPW Radio Station 99.3, kasama mo kami, mababalita, chika, at marami pang iba. Kaya ano pang inaantay mo? Dito na, makinig na. RPW Radio Station 99.3, kung saan dito ay masaya. Radyo mo ang radyo ko, saan man ako tumungo. Ikaw lagi kasama ko. Radyo ko, radyo ko. RRS ang radyo ko, halika na't makigulo. RRS ang radyo ko, ang radyo mo. Everybody now! RRS ang radyo ko, halika na't makigulo. RRS ang radyo ko, ang radyo mo. Radyo, 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 ay. Radyo, 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 ay. Radyo, 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 ay. Kami po ang inyong mga kaibigan noon, ngayon at sa mahaba pang panahon. Saan man dali ng paghayo, mananatiling tapat at totoo para sa mas malawak na paghahatid ng kwento. Ang oras natin, 55 minuto makalipas ang ikasyam ng gabi. Sa mga hosts at panauhin, ito ay hindi kumakatawan sa opinyon ng himpilan o pamunuan ng network. Gusto niyo ba mga kwentong seryoso? Ulat o sikero? Rated Carol, halina't makisama sa Rated K. Magandang gabi mga kaibigan sa buong digital community. Ayan, magandang gabi. Nag-dinner na ba ang lahat? And yes, it's our second day airing here on RPW Radio Station 99.3. Ako pa rin po ang inyong kaibigang si Carol. Ayan, grabe. First day natin kahapon, ngayon second day natin. Sobrang init ng pagtanggap sa atin ng mga kaibigan natin, no? Tulad kung gaano kainit ngayon. Ramdam nyo ba yon? Ayan. Pero bago yan, let us see our kaibigans here in the comment section. Ayan. Shoutout daw kay Degel Mazdo. Ayan. Kay Zaraya. Ang arte ko magsalita ngayon, ha? Ayan. Talaga nag-cheer na sila sa guest natin for tonight. Ay. Ito, ayan. Hello kay Lance Solis. Ayan. And, sino ba to? Kilala ba namin to ng guest? Feel ko kilala namin to. Basura yan. Sino to? Artista ba to? Ayan. So, kung kayo may mga katanungan doon sa guest natin, ilapag nyo yan sa comment section and syempre i-share nyo na ditong live na to para mas marami pa ang maabot ng ating live stream ngayong gabi. So hindi ko na papaligoy-liguyin pa ang lahat. Let us welcome now here on Rated K sa RRS ang ating papa ng lahat. Papa nyo, papa ko. Papa Carl.
Ayan, good evening to everyone. Ayan. Una sa lahat, Papa Carl, kamusta naman ang araw nito prior na bago ka maupo ngayon sa ere? Ano mga kaganapan? Well, it's been a long, long day. Mhm. Natulog lang ako. It's a long day. Oo ba? Natulog lang Babawi ako. ka ng tulog ngayon. Oo, kasi ilang araw tayong puyat. Oo. So ano ba, nung unang natanggap mo tong card natin, kasi pag tayo, may purple card yan, na may pagka-pink. Ano pumasok sa isip mo nun? Ay, kinabahan talaga ako nung malala. Akala ko, what's this? Like, oh my God, Diba may kasi- excitement. Oo. Siyempre. Di ba kasi nakita mo yung official list, tapos parang hindi pa kita nalagay doon. So parang parang panatag ka na, sige hindi pa for this season. Tapos nung bigla ako nag-send, what do you feel? Hindi kasi sabi ko, ay, ano to, ba't mayroon pa pa? Tapos may poster na pala, di pa ako nag-yes. Sabi ko sa'yo wala ka pa naman yes, naka-poster na agad ako kasi alam mo papayag. Hindi, for the context of everyone kasi, alam ni Papa Carl, part din talaga siya nung nung brainstorming about this. So, nag-update ako sa kanila. So, yung official list kasi nung unang draft ko ay wala talaga si Papa Carl. Since gusto ko siyang i-reserve, sabi ko next season. Tapos, suddenly, parang nagbago yung isip ko. Sige, ipasok na natin ngayon to. Baka sa mga darating na buwan, maging busy ka, ganyan. So, sabi ko, baka malus natin yung chances na parang, yun nga, di ba, on vacation kayo ngayon. So, ngayon, sinendan kita bigla. Gulat ako. Kasi alam ko, wala man ako. Tapos maya-maya dyan na. Wait lang Sa private chat tayo. Okay. Ayan, so, wait lang daw si Papa Carl dahil inihahanda niya yung mga pasabog natin. Kasi parang feel ko, sabi ko kasi sa kanya, ay dapat, hahalukayin natin ang baul. Ayan. Ay, sabi dito, nag-uutos pa i-share. Ay talaga, mandatory yan. Ayan, hello kay Papa Zen, Arkinson Russell. Ayan. Ay, supportive naman nito ni Isel. Ayan, partida, naka-live pa yan sa isang istasyon Hindi niya talaga palalampasin ang kanyang laham. Ayan, so, ano pa ba? Ito. Parang PRO lang nakakagawa niyan, pinagsasabay niyan minsan ng 4 na live, 'di ba? Ayan, so mga kaibigan natin, walang kakalas dahil habang inihintay natin si Papa Carl, babasahin ko yung mga gusto nyong sabihin sa comment section, 'di ba? Para naman magkaroon tayo ng chika-chikahan ngayon. And grabe, kwentuhan ko lang kayo guys. Sobrang fulfilling ng pasok ng linggo ngayon. Because, nagbalik tayo for the new season dito sa RRS. And plus, syempre yung ating newscast, no? Isa din sa mga, masasabi nating experiment namin on the newsroom. So, ayun. Grabe yung yung fulfillment niya nung nagawa namin siya. Oh, ayan na. Ayan na siya. Kaya naman pala. Yan ba yung dahilan kung bakit ka bumaba, Papa Carl? Ayan, may siya. May pa-change outfit. Oo, ayun ba? Siyempre, pinagandaan ko talaga tong gabing ito para sa inyo lahat. Ay, sexy. Wow. At dahil handa ka na, syempre. Ayan, nag-echo ako. Oh my God, what's happening? Ayan. So, ang unang kong tanong would be, sino ba si Papa Carl? Nag-echo talaga ako. Well, sino nga ba si Papa Carl? Well, Papa Carl, no? Isa lang naman siyang normal na RPer.
Ayan, na nag-in character. Ayan po, no? Na isa po akong in character role player na ang pinaportray ko po ay si Suho. Ayan. Na since nag-start ako mag-in character, as far as I know, 2016 or 2017. Ayan. Nang dahil sa isang familyhood dito sa RPW na kilalang kilala. Ayan, which is Okay. ang Beethoven. So kung tutuusin, talagang isa ka sa mga nakasaksi sa Beethoven nung nagsisimula siya. Yes, actually I'm one of the pioneer of Beethoven. Okay, so syempre, ano na nga, mga 2015, 2013, ganyan, 2018. So, how do you describe yung RP noon? Syempre, wala pong mga ganito noon, if I'm not mistaken. Well, way back then, lahat ng mga RPer is like nag-in character, nag-out of character, ganyan. Kumbaga lahat, ang tawag pa namin dati noon, hindi pa updates works. Ayan, works ang tawag namin sa mga pinopost namin. Lahat talaga parang napapansinan, ganyan, lahat nag-interact, ganyan. Tapos usong-uso din dati yung yung mga battle, ayan, yung mga trash talkan, ganyan. Parang walang personalan. Trash talkan, ganyan. Ano naman yung mga pinag-uusapan sa trash talkan kung walang personalan naman? Like parang flip top ba? Ganon? Yan, for example, ang pangit mo mag-in character, gato ganyan, mali-mali mag grammar mo, gato ganyan, mag-aral ka muna ng mabuti, mga ganon. So paano tinitake ng mga characters noon? Syempre. Kumbaga, bali yung ginagawa ko noon kasi, naalala ko tuloy, noon kasi, like makipag-away, syempre parang mga trash talkan, yung mga parang ano siya, para siyang, tawag dito, act. Ayan, kung alam niyo kung kasali kayo sa mga brotherhood, sisterhood, alam niyo yung mga act. As yung act namin is yung mag-trash talkan. Dati noon, nakaaway ko, OC RPer. Ito, hey, di ka naman marunong mag-OC, ganito ganyan. Di ka rin marunong mag-edit, ang pangat ng edit mo, mga ganon. Tapos binawi niya sa akin, ikaw naman, di ka marunong mag-in character. Mali-mali yung mga sinasabi mo. Tapos, ako naman mali-mali, at least may nasasabi ako, ikaw, ano nasasabi mo sa sulat mo? Under the sea, ano ka, Shokoy? Mga ganon ba? So ano nga ba yung pinagkaiba nito? Kasi ako dati nag-OC ako. Pero ano nga ba pag IC? Bali pag IC, ikaw yung, as in pinoportray mo yung port mo, kung sino yung pinoportray mo. Like, for example, ako si Suho, nag-concert siya. So magpo-post ako about sa concert niya na as ako yung nandun. And scroll nyo na lang yung mga yung wall ko dun sa Facebook profile ko. No? Makikita nyo dun na sasabi ko na Emergency rescue, papunta na. na-enjoy ko yung concert namin, ganyan, na-enjoy kong makita yung mga fans ko, yung mga ganun ba. Tapos yung sa OC naman is ito naman yung yes, pinaportray mo yung port mo, pero connected siya sa'yo as the operator. For example, yung port mo pumunta siya ng restaurant. At the same time, ikaw pumunta din sa restaurant. Sabi mo, masarap ang pagkain na to. Gato ganyan, tinry mo. Tinry mo yung Ilocos Empanada. Ayan, sabi mo, first time siya natikman. Masarap siya. Yung mga ganon. Kumbaga, yung OC, related siya sa'yo mismo. And then yung IC naman, is siya lang mismo. Kumbaga, yung place na yon. Kumbaga, by the way, in character, hindi siya pwede mag-post ng last 2 years ago, last week, yung mga ganon. Kumbaga yung OC, for example, yung OC, nag-post siya ng picture na yung picture nun is 2 years ago, pero pwede niya sabihin na kahapon lang yun or kaya kanina lang yun. Ganon siya. Okay. So, ano yung nararamdaman mo kapag nagiging in character ka? Siyempre, may mga at some point, meron ka mga personal agenda, di ba? Lalo na sa account mo. So, how would you handle that?
Bali, ako kasi, pag nag-in character ako posting, pinag-aaralan ko talaga yung yung port ko or yung post ko. Pag-aaralan ko talaga yan ng ilang araw. Kaya minsan naman, 3 days ago na yung post. Tapos ako magpo-post pa lang, ganyan. Parang pag pinag-aaralan ko talaga siya na mabuti para alam ko ano yung masasabi ko, alam ko ano yung masusulat ko na storya dun sa post ko. Tapos, kumbaga, feel ko na ako si Suho, ganyan. Ako yun. Kumbaga, ako yung gumawa nito. Ganun siya. Ganun yun, parang, since kami may sarili na akong agenda, kumbaga, time management lang din naman talaga na sa pag-posting. Kasi nga, pinasok mo yung mundong to. So, kailangan may responsibilidad ka. Oo. So, yung ano ba, yung parang gusto mo mag-post ng mga something na yung feeling mo, what's on your mind, ganyan. Ano yung, saan mo siya nagiging avenue? Or may iba ka pa pang account to do that? Or ano lang, sa mga GC na lang with your friends, ganyan, kapag you wanna post what you feel, ganyan. Since, ayun nga, yung account mo nga, at some point, naka-restrict siya for IC. Diba? Yung ginagawa ko, kinakausap ko yung mga friends ko since wala na rin yung mga ibang account ko, parang nakalimutan ko na rin yung mga password, yung mga email. So ginagawa ko na lang sa Facebook story ko o kaya naman kakausapin ko yung kayo, yung mga kaibigan ko sa RRS, ayan, yung mga nakakausap ko din. Ayan, si Chicks, si Kageyama, si Riri, si Papa Bol, ikaw, si Art, sino pa ba? Basta madami, yan lang, kinakausap ko yan pag di tagang kailangan ko na ng karamay. Effort. Okay. So, may sasabihin ka ba? Yan, share ko na lang sa GC, ganyan. O kaya naman, may gusto mag-post, ayan, yung parang gusto ko mag-share post, ayan. Gagawin ko, hindi na lang, hindi ko na napapansinin, ganyan. Tapos, for example, may nakita ko, one of my friend, pinost niya din. Doon na ako magkakalat, doon sa mismong post niya, doon sa comment section. Ayan, may sabi dito. Ang sabi. Ayan, no? Sayuin mo yan. Wait lang. Mamaya ka. So, from IC, syempre, jump tayo ng nitong new era, kumbaga. So, nakwento sa akin kahapon na parang may mga ideas na around 2018 having a music hood, yung more of the voices, no? Kasi dati di ba written style, no? Since naabutan mo nga siya. So may mga usapan na daw na gano'n. But 2019 onwards siya na push through. Ganyan. So, eto, yung mga ganitong klase ng side ng RP, ganyan. Paano ka na-introduce dito, no? Kasi sobrang layo ng distinction ng IC, ng blogging, no? Dito sa mga kind of works. Well, I have a friend kasi na cosplayer. Actually, sa mga hindi nakakaalam, nag-start ang roleplay world dito sa Philippines dahil sa mga nagko-cosplay. Ayan, kino-cosplay nila. Tapos, anime talaga mga yan. And then, may one of my classmates way back doon, cosplayer siya. Tapos, nakita ko yung account niya. Sabi ko, ganyan yung account mo. Sabi ko, ganyan. Gato yan. In-explain niya sa akin. Tapos, pwede ba ako dyan? Sabi ko, pwede naman. Basta gatong gawin mo, ganyan. So, nag-start ako as anime. 2014. Ayan, nag-start ako as anime. Hanggang sa may nakita na ako may nagpo-portray ng mga tao, ganyan, mga K-pop idol, mga Japanese idol, mga ganyan. Ginaya ko na. Tapos nakita ko yung member search na yung Kevin Beethoven, nagbuo siya ng family, ayan, sumali ako. And then, syempre, parang as a RPer, parang gusto kong madaming account, ganyan. Ang dami kong ginawang account.
Sumali ako sa mga famous, yung Chua, yung Oxford, yung Alejo, ayan. Sumali ako sa mga ganyan, naging part na ako ng mga member nila. Pero mas natutukan ko talaga yung Beethoven. Oo, ang dami mong time nun ah. Siyempre, Like, knowing na parang hindi pa rin gaanong ka spread out ang social media that time, di ba? yes. Parang pinapakita mo sa sobrang tanda ko na. Indirectly. Charot. Wow. Oh. Joke lang, syempre. Pero what makes you stay kay Abraham? What makes me stay kay Abraham? I met a lot of people here na hindi ko nakikita sa real world. A lot of friends na you can trust. A lot of friends na pwede mong makausap, na makaramay, na makikinig sa'yo. That they won't judge you. No? Doon ko nakita yung true friendship sa RPW. Biruin mo, no? Kung saan pa yung fake world, doon pa yung true friendship. Kung saan yung real world, doon yung fake friendship. So, that's why nagstay ako. Even though sa tanda kong to, na dapat wala na dito sa mundong to, magpo-focus na lang sa career, sa life. Sadya lang talaga na hindi ko maiwan yung mga naging kaibigan ko dito. Oo. Pero but etong tanong ko dyan ba't laging sinasabi ng ng karamihan kapag tumatanda ka na parang you are encouraged na mag-retire na rin having this account? Well, in fact, you can still use din naman kahit na may trabaho ka na. Like, hindi mo na siya pwedeng diba? Yes, actually, totoo yun. Pero kasi, for me, ang RPW kasi para sa mga bata na 18, 19, ganyan, mga 16, mga ganun ba? Kasi nag-start ako lahat na makaedaran ko. Like 16, ayan, 13, 15, yung mga ganun yung mga kaidaran. Hanggang sa tumanda yung mga nasa RPW na meron ng 30, meron ng 26, ayan, meron ng 25, mga ganun. Which is, parang makes me happy kasi yung iilan nakasabayan ko sa pagtanda dito sa RPW. Kumbaga, dito na ako tumanda sa RPW. Oo. So, hindi imposibleng tumanda ka dito, 'di ba? Yun lang yung natin. Yeah. Kasi sa RPW parang even though na sobrang tanda ko na, parang feeling ko bata pa din ako eh. Feeling ko hindi ako tumatanda dito sa mundong to kasi alam mo yun, yung fun lang kayo na mga nakakausap mo, yung mga kaibigan mo, ayan, tawa lang kayo ng tawa, ayan, bardagulan kayo ng bardagulan, ganyan. Kumbaga, it's bring back me na mga dati kong kaibigan dito na ayun, 24/7 kami magkausap, magka-call, ayan. Tapos dito ko rin naranasan yung falling game, kung alam nyo yun, kung naabutin nyo pa yun. Dito ko rin naranasan yun. Tapos, ano pa ba, yung mga katukan stage, ayan. Dito ko rin na-met yung naging ex ko for 1 year. Ay, mamaya pa yan. Ano yung pinaka, na-discover mo sa sarili mo nung pumasok ka dito, nung naging Abraham ka? Discover ko na kaya ko palang makipag-communicate sa strangers. Na hindi lahat ng strangers ay masama. Na hindi lahat ng strangers may masamang balak. Kasi may mga strangers na ang habol sa'yo kaibigan, no? May mga habol sa'yo is make memories with you, 'di ba? Kasi tayo din naman tayong dalawa nag-start tayo sa stranger hanggang sa naging kaibigan tayo. Ang pagkakilala ko sa ito lagi yung pang-umaga. Pag nagla-live ng gabi, ito lagi pang-umaga. Oo.
Pero what makes you, bakit ganun yung pagtingin mo sa strangers back then before ka ma-introduce dito? Ano ba, may nangyari ba? Something Actually, like that? yes. Yes, kasi way back then, I tried to make friends with strangers and they make fun of me. Tapos, also way back then, bata pa lang ako noon. Parang nagtatalong lang siya ng daan, ganyan. Nagpapatulong siya kung saan yung dito, saan yung dito. Tapos, pwede mo ba akong samahan? Sige po, sasamahan ko po kayo. Siyempre, bilang mabait na tao. Wow. Yeah. Sinamahan ko. Tapos, ayun, hinold up ako. Ay! Ilang taon ka niya hinold to? up. Bata pa lang ako noon. Grade 5. Ay! Oh my God. Yes, grade 5 pa lang ako noon. Tapos, ang pepera ko lang noon, malaki na yun eh. Malaki na yung 300 noon eh. 300 yung pera ko noon. Tapos meron pa akong phone. Tapos, tinuro ko yung daan. Doon po. Ganyan. Huwag kang sisigaw bata. Kunin asan yung pera tsaka cellphone mo. Ha? O, binigay ko na. Siyempre, ayoko masaktan. Yes. Kaya ganun yung naging tingin ko sa mga strangers. Tapos, gumaan lang yung loob ko dahil may mga naging kaibigan ako dito na hindi lahat pala ng strangers ay ganun. Oo. That's the good thing naman. Hindi siya nag-matter in the long run. Kumbaga, na-process siya na hindi naman lahat ng strangers talaga ay may bad intention. Pero for the age of ganun parang traumatizing yun. Actually, yes. Traumatizing siya. Even though in real world, kung nagtatanong sa akin na daan, ganyan. Sobrang, alam mo yung parang tuturo ko pero ready akong tumakbo. Ganyan. Ganun siya. Even now. For example, may tatanong, kuya, pwede ba magtanong? Sige po. Ganyan. Tapos tatanong ko, anong kailangan na? Tapos, yung alam mo yung nakaamba na ako na pwede na anytime tatakbo na ako. Oo. Pero hindi naman siya naka-apekto sa'yo ng bonggang-bongga. Like, iba kasi nagmamanifest siya eh. Well, parang di naman kasi di naman siya laging nangyayari. Kasi may mga tao din naman talaga na yun lang talaga yung pake. Magtanong ng lugar o kaya naman may mga tao talaga na gusto ka lang makilala, gusto ka lang maka-close. Oo. Strangers, ayan, dito sa digital world. Eto, curious ako, paano ka naging Papa Carl? Okay. Paano nga ba ako naging Papa Carl even though my former name talaga is Zyron Beethoven, hanggang sa naging Abraham Zakrzewski. Kasi, sabi ko nga diba dati, I have a lot of account and name niya is Carl Alejo. Tapos, nag-live lang ako, ganyan. Tapos, si DJ Maharot, nag-comment sa live ko. Kasi, hindi ko pa alam yung stream radio nang meron pa lang nun, audio live. Tapos, meron isang group page. Ayan, nag-audio live ako dun sa isang group page. Tapos, nag-comment siya. Sabi niya, baka gusto mo maging part ng radio station, maging DJ ka. Tapos, sige, sabi ko, masaya yan. Go ako dyan, ganyan. Hanggang sa, ang una ko pinangalan, DJ Carl. Tapos sabi ko, parang pangit, parang pakatang DJ Carl, sabi ko ganyan, parang baduy. DJ Carl? Oo, DJ Carl. Tapos, naalala ko, si Papa Dudut ang inano ko, sabi ko, bakit kaya, Papa Carl na lang kaya? Tapos, mas bagay, Papa Carl, ganyan. Di sa naging Papa Carl na ako. Tapos, ayan, yung account kong na Carl Alejo, disable. Pero doon kanya nakita, hindi sa Zyron. Hindi sa Zyron, hindi sa iba. Nakita ko doon sa Carl Alejo. Tapos, i-add ko to, kasi ito yung pinakamatibig yung account talaga sa lahat. So, yun, baling sabi ko, eto yung ko na lang, eto na lang yung account ko, sabi ko ganyan. Ako to, si Carl, na-disable yung account ko. Ang una kong chinat nun, tanda ko, si El. Kung kilala niyo si El, siya yung partner ko nun sa mga live.
Tapos, inad niya ako sa GC, pinakilala niya. Tapos sinabi ko kay Michael, nasira yung account ko. Ito yung account ko magmula ngayon. Kasi yun, hanggang sa ito na yung gamit ko even sa pagsali ko sa RRS. Tapos parang gusto ko palitan kasi nga parang parang di siya connected, 'di ba? Papakaltas Zyron. Tapos ay hindi, wag na, dito ako nakilala, tapos magbabago pa ako. Oo. Tsaka stage name naman kasi siya, 'di ba? So, mapapangalan mo ba siya sa na Papa Carl? Pwede ring Zai. Wow. Wow, ikaw DJ Carl na ba? Ano pa, Zai. Umiras ka pa ng isa. Eto, pagpasok mo sa MFM, ano nga pala yung mga una mong nila-live nung nandun ka pa sa audio live ba yun? Ano yung mga topics mo doon? Wala lang. Yung mga, for example, mag-audio live na ako. Tapos kung ano yung mga comment ng mga tao, tapos anong request nila, for example, mag-play ka naman ng music na ganito, kumanta ka naman ng ganito, ganyan. Tapos may magtatanong. Parang normal na usap-usap lang, ganyan. Tapos hanggang sa, na parang nagusto nata ni DJ Maharot yung humor ko. In-invite niya ako maging DJ. So, nung nakapasok ka na ng MFM, nanibago ka ba or still the same ginagawa kong pag-live? Actually, nanibago ako kasi may introduction. Kasi di man ako introduction dun sa audio live. Parang I'm waiting lang na may mag-comment, ganyan. Kasi dito, sa hindi mo naman kailangan mag-wait na may mag-comment. Basta, tuloy-tuloy ka. Like, may mag-comment man or wala. Tuloy-tuloy dapat yung flow. Hindi ka sasabihin nun? Hindi naman. Hindi ako nauubusan kasi may nagko-comment, tuloy-tuloy yung mga nagko-comment. Kasi nga, di ba, part ako ng Alejo. Ang Alejo kasi famous. So sa GP ka nila nag-live? Oo, part ako ng Alejo. Tapos syempre, yung mga magko-comment, yung mga fangirl, ayan. Wow, may fangirl. Wow. Isa ka siguro sa mga bigati ng Alejo back then, Di naman sa pagbayabang, pero lagi nasa 200 plus yung mga react ko nun. Uso pa dati doon, Oo, uso pa dati yun. Yung 200 yung react, ganyan. Hindi siya auto-react, talagang react talaga ng mga tao yun. Wala pang HB. Wala pa. So, na-train ka na dito sa MFM, ano ba? Paano ba mag-train si DJ Maharot? Well, stricto, pero mabait. Stricto, pero tuturuan ka ng maayos. Sa pagsasaltaan ka ng maayos na hindi ka ma-offend. Ganun siya mag-train. Kumbaga, dapat ganito yung intro mo. Ito ganyan. Gawa ka ng mo, ganito ganyan. Tapos may una pa. Alam mo, pinakaunang-una kong intro. Ano yan? Ang pinakauna kong intro, ganito siya. Hello po, this is your DJ Carl na magsasabing ako. Sabi ko, hello po, this is your DJ Carl na nagsasabing kung di ka mahal, deserve. Lahat talaga tayo dumaan sa ganyan stage na before. Tapos hanggang sa... Ako kasi nga, dahil nga naging DJ ako, parang nood ng mga DJ na nagla-live. Tapos meron akong isang napanood na DJ na yun ang pinanggayahan ko ng intro, which is yung isa magandang umaga to everyone. Luzon, Visayas, Mindanao. Ganun siya magtaas. Ay, parang ganda ng intro niya. Tapos ganyan ko nga, isa magandang umaga, this is one and only, Papa Carl. Tapos, parang gumawa na lang ng sarap na, magpapakilig ka, magpapasat, magpapaligay ng iyong buhay. Tapos, yung unang kasabihan ko pa nun, aanuin mo pa yung kabayo para maubusan damo kung mukhang kabayo naman ang kapatid mo. Sabi mo ganyan. Ay, natandaan ko yan, ginagamit niya yan.
Oo, uso pa kasi Tapos tanong dati kayo yung ng mga mahabang ganyan. Oo, tapos tanong kayo ng tanong, ano yun? Anong ibig sabihin nun? Gato ganyan. Ay, yung kabayo, yun ba? Yung kabayo ko na kumakain ng damo. O yung kapatid mo mukhang kabayo, siya na rin pakainin mo. Ganyan. Di ba? Napa-explain ka pa. Oo, Ano ang unang pina-explain ka. programang hinawakan mo? Nagka-issue pa nga to eh. Pinili mo ba siya? Or si Maharot ang Pinili nagpili ko sa'yo? Pinili ko siya. Bakit? Kasi, Anong genre ba niya? Nagka-issue pa nga to eh. Talk show. Ayan ang spill. So, ano siya, parang hindi naman siya ginawang big deal, pero naging issue nga siya. Which is yung sa RRS. Yun. Yung kasi, di ba sa RRS, Talk to Papa. Ay, Talk to Papa. Yung sa Papa's Talk. Ay, kumbaga may ganon. Papa's Talk yung sa amin. Na andun yung mga fast talking. Fast talk like yung basta yung mga fast talk. Tapos o kaya naman normal na talk show lang. Ayan. Tapos parang doon kami parang ay oo nga no. Sabi ko parang parehas nga. Tapos parang hinayaan na lang kasi nga na-ere na ng bawat station. So parang hinayaan na lang. So, nandun ka din sa peak na ang station ay sobrang higpit ng labanan. So, paano ka nag-work noon? I mean, di ba, tapatan niyo ng mga programa? Oo, alam mo, kinakabahan talaga ako pag nakakasabayan kong live ng RRS. Kasi gabi din ako minsan mag-live. Like 6 p.m. Ayan, 6 p.m. ako nagla-live. O kaya naman 8 p.m. Yung aga niyo dati, Yun ang pinaka-late namin, 8 p.m. Late na yun. Ako kasi, hindi ako masyadong nakapasok sa pinakasimula ng industry. Kasi nasa ibang side ako. So, ang abutin ko na yung umaabot ng alas 3 ng madaling araw. Ano dati hanggang alas 8 max. Oo, alam ko so late na, yung pinaka-late namin 8. Tapos hanggang 9 lang kami noon. Tapos nakakasabay namin mag-live ang RRS ng minsan 6 p.m. o 8 p.m. din sila mag-live ganyan. Tapos syempre yung dahil nga mas kilala ang RRS, parang agawan kami ng mga audience. Ayan. Tapos bigla-bigla may nagsusulputan na radio station na hindi ko alam, ganyan. Tapos, nata-timing na nagla-live sila. Nagla-live din kami. O syempre, nga baguhan lang kami noon. Nahirapan kami kumuha ng audience. Hanggang sa ginawa ko, okay, ganyan ha. I-invite ko ang Beethoven. Ayan. Gumamit na siya ng card. In-invite ko ang Beethoven. Sabi ko, si Manzari natin. Mag-live tayo sa station namin. Ayun, boom, dumami yung viewers namin. Umabot ng 30. 30K? Hindi, 30 na nanonood. Kasi 'di ba dati marami na sa atin yun. Ang pinakamarami lang nakikita ko lang kasi noon, yung RRS umabot ng 25, yung iba 15, yung iba 10. Ay sa amin 30, naging 35, naging 40, gumaganon. Kasi sinare namin yung live sa mismong page ng Beethoven mismo. So, ang dami nagko-comment, ganyan. Tapos yung mga fangirl ng mga kasama ko, si Kilo, si Kevin Beethoven, ayan. Uy, si Kevin Beethoven, uy, si ano. Yung mga ganun, mga pa-bebe girls. Oo. So, kumbaga, you work with dahil nga ang viewership, sige, gagawa din ako ng paraan, parang gano'n. Oo, gumawa ako ng paraan. Tapos, ayun, yung parang kahit isang araw lang yun, sobrang saya-saya ko kasi nga, umabot kami ng at least 50 or 40. Tapos, ayun, nakilala kami. Yes. Di ba sabi mo kanina, parang yun nga, may mga part tayo sa pagsisimula na we are
parang may hiya-hiya, ganyan. Paano mo na-build yung personality na pag naririnig namin, Papa Carl, ano to, puno to ng kulit sa ere, ganyan. Expert to sa BLC. Paano mo na-build yun? Because of Michael din, kay DJ Maharot, na sabi niya, pag naka-ere na kayo, sa na kayong salita, ipakita niyo yung kung sino kayo sa real world. In real world kasi, pakulit ako kapag close friend ko, parang nagiging clingy ako. So parang yung ginawa ko kasi, sabi, ang feel ko na, ay, close friend ko yung mga audience, ay, close friend ko yung mga nanonood, yung mga listeners, ayan, magiging clingy ako sa kanila. Kaya ang ginawa ko noon, ang papa na magpapakilig, ang magpapasaya at magpapaligay ng yung buhay, yon. Tapos parang doon ako nakilala sa pagiging makulit, sa pagiging like fast talk. Kasi as in, doon talaga ako nagpa-fast talk, yung mga R18, parang dito ako makikilala sa R18. Sige, ito yung genre ko, R18. Ayan. So, kada live ko, may R18. Okay. So, kumbaga, doon ka tumatak, no? Nung sinubukan mo yung R18. Doon ako tumatak. Hanggang sa, ayun. Ano ka naghahanda sa R18? Go. Bali, sa paganda ko naman sa R18, hindi siya yung literal na R18 na like sobra. Kumbaga ito lang yung mga tawag doon yung happiness or chocolate, yung ganyan. Lights off or lights on, mga ganon. O kaya nakabalot o skin to skin, yung mga ganon. Sa loob o sa kumbaga, labas. may ano pa din, may surface. Filter. Oo, may surface. Surface? Surface. Tama. Tagalog. Surface. May surface pa rin naman na. Okay, ayun. Parang na hindi siya magiging bastos talaga, pero R18. So, eto kasi ang question dyan. Lalo na ng mga prime era natin na parang, kaya lang naman tumataas yung mga view ng mga yan kasi yung mga usapan ganyan na R18, ganyan. So, paano ka dumedepensa sa mga ganong kritisismo ng ibang mga tao? Actually, may nagsabi sa akin yan na, ay, R18 lang naman alam yan, wala namang ibang alam yan. Na hindi man magsiseryoso yun sa live. Sa chat? Hindi. Sa comments. Ay, how do you handle that pala? So, ginawa ko, kumbaga hindi ako pumatol. Kumbaga, ang ginawa ko noon, nag-live kami ni El. Tapos, ang topic namin, nakalimutan ko yung topic namin, pero serious segment siya na talagang umiyak ako doon. Nagseryoso ako doon, pinakita ko yung knowledge ko sa about topic na yun. Ayan. Tapos parang dahil sa isang live na yun, parang nabawi na ay hindi lang pala ganun yung kaya niya. Meron pa pala siyang ibubuga. Kaso siyempre dahil nga tumatak na sa mga DJs, sa mga listeners na si Papa Carl ay ganito, si Papa Carl ay ganyan. Kaya parang nag-stick ako doon sa gusto nilang makita, na gusto nilang mapanood. Okay. Eto. Nung tumawid ka from R18 sa mga pagpasok mo sa mga serious topics, so paano naging transition mo? Malaki ba yung naging adjustment? Or carry naman? Kasi kahit pa paano, you have the idea naman. Well, malaki syempre. Dahil nga, sabi ko nga, nasanay ako sa mga live na R18. Tapos, serious segment. Tapos, nababoring ako na hindi ko alam anong gagawin ko para mag-live. Mag-live yung segment. Hindi naman ako pwede magbiro na about sa R18. So, ginawa ko, dinog-show ko yung sarili ko. Dinog-show ko yung kinuwento ko. Basta nakalimutan ko yung kinuwento ko. Basta dinug-show ko yung kwento ko. Na, ganito ako, ganito ganyan. Inampas pa nga ako sa ulo nahilo ako. Yung mga ganun. Parang dog showan talaga ng sarili. Parang binastos ko na yung sarili ko.
So, binigyan ka naman ni DJ Maharot nun ng serious segment. Nakaka-akit-akit na naman nun. Oo, binigyan naman niya ako ng serious segment noon. Tapos, yun nga, yun sa Papa Stock, ayan, dun lagi na ano yung pwede naming ma-segment pa, maliban lang sa R18. So, may mga about sa love life, about sa life, about naman sa friendship, ayan, parang dun yung nakita yung other side ko pa na ay si Papa Carl pala ganito, magaling din pala siya sa ganitong bagay. Yes. Dumako naman tayo, Erna. Natawid ka na sa kabilang bakod. Radyo Stasyon 99.3 kung saan tayo naka-live. Kwentuhan mo kami kung paano ka nagsimula mag-audition doon. Well, nakita ko kasi member search ang RRS. Tapos sabi ko, matagal na rin naman na ako dito sa MFM. 1 year na rin. Baka it's time. Parang it's time to let go. Parang it's time to leave my comfort zone. Kasi comfort zone kong MFM. To be honest. Tapos, nagpaalam ako kay Michael na maayos. Sabi ko, Mike, parang gusto kong mag-grow. Parang gusto ko umalis sa comfort zone ko. Parang gusto ko pang lumaki. Parang gusto ko pang matuto. Hindi lang sa loob ng station natin, kundi sa ibang station pa. Kasi, meron silang alam na hindi natin alam at meron tayong alam na hindi nila alam. Why not mag-try ako doon? Sabi nga, sige, mag-try ka. Pag hindi ka nakapasa, pwede kang bumalik. Which is, pumasa ako. And sobrang thankful kay Michael kasi pinayagan niya ako. Ayun, naging sa Mythical 3, tama? Yes, yeah. Yes, ayan. Tapos, ayun, doon ako hanggang sa ang first segment ko doon, which Buisit. Ang first segment ko kung ano pa yung era ko, kung ano pa talaga yung skills ko, which is ang R18. Kasi hindi ko nalabas. Alam bakit? Kasi sabi, akat kayo. Eh di ako, umakit naman ako. Hindi ko alam anong segment. Yun pala, BL. Yun ang pinaka-first segment ko. Adonis pa siya that time, diba? Adonis pa siya that time. Ginangbang ako. Pero may idea ka naman na gano'n ng R18 ng RRS. Oo, alam ko kasi nanonood ako ng parang fan ako ng RRS. Kung baga fan ako ng tatlong Papa Q, Papa Ems, Papa Q, Papa Ems, Papa Ball. Ayan. Fan ako nila. Tapos, actually sinabi ko na to kay Papa Ems nung nasa MFM pa ako. Sabi ko, alam mo yung parang happy crush ko si Papa Ibs. Sabi ko, happy crush kita. Alam mo ba Papa Ibs, dati happy crush kita. Sabi ko, kasi ang galing mo kumanta. Sabi ko, oh my God, hindi ako nag-iisa. Inamin ko sa kanya talaga. Sabi ko, Papa Ibs, alam mo ba dati, happy crush kita. Tapos, sobrang kilig ko talaga noon. Sabi ko ganyan, nung sinad mo sa akin picture mo, nagpa-my day ka. Sabi ko ganyan, 3 beses kong minay day yun. Sabi ko. Oo. So, ako din, ng mga una-unang araw ko. Sabi ko, ang galing naman yan. Gato ganyan. Tapos lumipat ako sa RRS. Tapos hindi ko naman ina-expect na magiging close ko si Ebs, na sobrang bait niya pa ng tao, sobrang maunawain. Tapos sumali pa talaga ako sa nila noon. Sumali ako sa brotherhood nila. Nagtulpo pa ako kasi parang sabi ko, parang gusto ko pa ng isang hood, parang gusto ko matry yung dati, sabi ko ganyan. Kasi nasa Bethobel lang ako, nasa RRS lang ako. Tapos gumawa pa ako ng panibagong account. Tapos nasunog. So sabi ko, Papa Ebs, ito na lang account ko, tong Abraham, sali natin. Sige, sali na. Basta mag-change name ka. Wag naman, sabi ko.
Tapos Pero ayun, pinayagan ka. pinayagan naman ako. Kaso syempre, dahil nga naging inactive ako dati, nung nag-stop na yung RRS, nag-stop na rin ako mag-RP. Kasi saktong pag-stop ng RRS, nag-stop na rin yung Beethoven. Tapos wala na akong reason para mag-RP. So parang, andun pa yung Tulfo. Parang nawalan na ako ng gana. Hanggang sa pagbalik ko sa RP, ay wala na yung Tulfo, wala na yung Beethoven talaga. Tapos, ito yung kinasama ng loob ko. Meron pala silang GC na hindi ako inad. Sino? RRS. Uy, hindi. Same GC lang din yun. Nag-remove lang si Papa Paul. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko ganyan. Chat ako ng chat sa tambayan na I'm back. Hello. Yung pala, meron na pala silang GC. Tapos meron silang GC na DJ. Oy, recently lang yun. Oo nga. Tapos, kung hindi ko pa magiging close season, hindi ko malalaman yun. Hindi kasi sudden lang din kasi yung pagbabalik. Oo, sudden nga lang din. Tapos yan, ito pa yung nakakatawa. Pag-add ko doon sa GC yun, sino yan? Lahat kayo din yung kilala. Ang nakakilala lang sa akin, si Papa Paul. Hindi, what I mean, like, hindi mo pa nakikita yung full name. Kumbaga, ang nakakilala lang sa akin noon, si Papa Paul. Ayan. Di nyo alam yung RP ni ganito, ganyan. Tapos ikaw yung nagbang, si Papa Carl yan. Sabi ko, friend kita dito. Ano ka ba? Nangiilan, sabi ko ganyan. Tapos ayun, na bumalik ako sa pag-IC kasi bumalik na rin naman yung RRS. Parang ginanahan na ako ulit. Oo. Hindi kasi si Papa Carl noon, nung trainee pa lang kami, applicant, hindi ko siya mahagilap sa GC. Like, makakausap mo lang siya pag magmi-meeting na kami ng mga mythical, kung paano yung live namin, ganyan. Sa mismong live lang din. Doon mo lang siya makakausap. Shy type kasi ako. Oo. Tapos, lagi pa siya nag-i-English na I'm not at ganitong oras. Well, actually, ganun naman talaga ako way back then pa. It's just that, nasanay na lang sa pagtatagalog when it comes to communication. Kasi, a lot of my friends here, talagang straight Tagalog makipag-usap, ganyan. Makipagbardagulan. Nasa ibang bansa nun, di ba? Yes. Kumbaga, parang nasanay na ako, ganyan. Tapos parang, as far as I know, months lang tinagal ko doon. Tapos bumalik ako para pagpatuloy yung pag-aaral ko. Yes. Ano yung parang naging ano naman ang description naman ng pagiging DJ mo nung pumasok ka ng RRS? What makes it different? Description ko sa pagiging DJ, pumasok ko sa RRS. Nagago tayo na. Charot. Nag-iisip ako, wait lang. Ayan, naging ganito kami. Dahil kay Papa Ball, naging ganito kami. Hindi, description is put all your efforts for our audience because yung parang monologue natin dito sa RRS RRS dito ay laging masaya, which is dapat panindigan natin yun na dapat lahat ng audience natin matawa, ganyan. Kung may iyakan man, kahit papaano may matatawa pa din. Ayan, tulad ng ginawa ni Papa Board, nag-iiyakan na tayo, sabi niya makatipit niya. Diba? Hindi talaga siya mawawala ng ganyan. Oo. Kaya tayo, ganun din sinasabi natin. Ano na may naramdaman mo nung ayan, nawala yung RS? For the first, yung first era niya, na nawala siya, 2022. Siyempre, makes me sad na ito na nga lang yung reason why I'm still here. And then, mawawala pa. Tapos, kaya bago-bago ko lang dito, mawawala pa.
And then, syempre, ayoko na nang bumalik sa MFM kasi nahihiya na ako kay Michael nun. Sabi ko, ay, siguro ito na yung time ito na yung sign. Aalis na ako kasi wala na yung Beethoven, wala na rin naman yung RRS. Aalis na lang ako, ganyan. Tapos, hindi, ano mo yung time to time, lagi kong chinecheck yung messenger ko na baka sakali, may mag-chat sa RRS. Tapos, parang nag-stop na rin ako sa pagiging character, ganyan. Parang short post lang ako ng short post, ayan, kalat lang ako ng kalat. Hanggang sa, yun nga, yung parang ayoko nang mag-RP, wala na akong kaibigan dito. Tapos, one time bumalik ako, nakita ko, nag-live kayo. Ay, bumalik ang RRS. Tapos bumalik, tapos meron din nag-live. Hindi mo din naabutan yung 2022, around July, tsaka 2024? No, kasi 2022 April ata. Ay, hindi. Kailan ba nag-stop yung RRS? March. Yun, saktong March. Parang nag-stop na ako. Tapos, March, April, May. Tama. Bandang April. Parang tumigil na ako. Parang pasilip-silip na lang ako. Ganyan. Parang pasulap-sulap na lang. Ganyan. Kumaga in 1 week, 5 minutes ko lang bubuksan yung RP account ko. Tapos, wala na. Parang di na ako mag-online nun. Ayun. Eto. Nung ayun nga, una mo nakita yung live stream. Parang nabuhayan ka ba na? Ay, sige, siguro for this time. Talaga si Papa Boy dito. Actually, hindi. Hindi na ako umasa. Parang, alam ko kasi ang RRS magla-live lang yung pag-trip nila Di ba? Parang lahat tayo, expecting na those kind of thing. Oo, sabi ko, ay, nag-live ang RRS, sabi ko ganyan. Eh, sakto din, nag-live ang Maharot FM nun. Tapos, sabi ko, ay, feeling ko, na-board lang ang mga tao dito, kaya nag-live to mga to. Tapos, it makes me sad lalo nung napanood kong live ni Maharot is yung pag-alis niya. Kumbaga, kung ano yung pagbalik natin, yun ang pag-alis niya. It makes me sad kasi because of Michael, andito ako. Because of Michael, nakilala ako. Because of Michael, natuto ako. Yes. Eto, ano yung naging buhay mo pagkatapos mong iwan si Papa Carl? Malalaman natin yan sa pagbabalik na ang Rated K sa RRS. Yung nakatokay pag-apula. Tapos ang team namin sa search and rescue. Na nag-aapoy ang ngangaring magligtas ng buhay. Daling mo sa doktor. At isang marangal na layunin sa puso. Songyan! Dali, umalis ka na dyan! Anong tungkulin ng bumbero sa bansa? Iligtas Dalawa. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Tutol bang pamilya mo sa atin? Pinilit ka ba nilang sabihin yan? Walang pumilit sa akin. Huwag mo na akong tatawagan. Kung nabigo sa isa, hindi kailangan balikan. Huwag kang mamuhay sa nakaraan. Songyan! Kamusta ka naman? Ilang taon tayong hindi nakita. Pwede ba kita ma-invite magkape? Maraming nagyayaya sa aking magkape. Pumila ka, pwede? Ngayong Abril, sasabog ang kilig sa puso mo. Starring one of Chinese renowned leading lady Wang Churang and one of Chinese Big Four and most popular and influential actor Yang Yang. Nagkita kayong dalawa? Mahal mo pa rin ba siya? Ano pong emergency nila? Pinasok ng bahang kotse ko, hindi ko mabuksan ang pinto. Tulong! 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 Mapawi kaya ng init ng pag-ibig
ang pusong nanlamig. Fireworks of My Heart. Simula ngayong April 13, 10:15 p.m. Hello people! Tayo nagbabalik sa ating programa, ang Rated Carol. Nandyan pa ba ang lahat? Ayan, hello. Hello kay Joseph Vethoven, kay Zaya Ray. Oo, di ba? And kay Jay's... Basta yun na yun. Daddy Celos mo na lang. Oo, si Papa Sel. Daddy Sel. Papa Sel. Ayan, nagbabalik tayo. So, nawala ka right after nawala ng RRS and audio affiliation. Ang huli ko natatandaan na interaction natin ng mga panahon na yon is yung nag-call ka sa akin kasi parang meron kang gusto mo nang kasamang umiyak that time. Hindi ko makakalimutan yon kasi parang ako nung nawala yung RRS, yan, tuloy pa din naman ako sa mga affiliations ko sa ibang group. And then, ayan, yung connections ko naman sa inyo, hindi naman siya nawala in terms of the DM. So, kwentuhan mo naman kami kung ano ba yung mga nangyari noong mga panahong wala tayo sa ere noon. Okay, so natatandaan ko ata yun yung tumawag ako sa'yo before ako umalis. Yung pag-iyak ko about sa RRS. Sabi ko, bakit kailangan umalis ng RRS? Sabi ko, bakit kailangan? Hindi pa pwede mag-lilo, hindi pa pwede mag-hiatus muna. Uso pa yung hiatus noon. Oo. Uso pa yung hiatus noon. Tapos sabi ko, parang kahit siguro anong gawin kong iyak, hindi na babalik to. Sabi ko ganyan. So, naging buhay ko noon is nag-focus na lang ako sa career ko. Nag-focus ako sa sarili ko. Nag-focus ako sa buhay na meron ako. Tapos, ayan, biglang nagkaroon ng anak. Oo, doon ako nagulat. So, tapos, parang, sabi ko, siguro, ito na yung buhay ko ngayon. Sabi ko ganyan. Oh, I mean, yes. Kasi tawag dito, I mean, okay lang kung magkakaanak ka. Kaso, nagulat ako, noong mga panahon na yon after 2 years, dun mo siya binuo. Hindi kasi, parang unexpected din kasi. Parang, kasi nun, parang fun lang. Yung kaka-fun, ayan, minabo. Ay, oh my God, may mga ganang senaryo. Oo. Which is, hindi ko naman kakahiya. Hindi ko naman kaka-proud, of course. Oo. Pero, proud ako sa anak ko. Yes. So, nakanino siya? Nasa mami niya. Okay. So, paano yung set up niyo nun? So, bale, ang setup namin, nung months pa lang siya, ayan. Actually, nung nasa tiyan pa lang yung baby, ayan. Lagi akong dumadalaw, ayan. Lagi akong nakaantabay, ganyan. Kung kailangan magpa-check up. Magpa-check up. Parang no excuse pag parang ganon. Tapos, nung lumabas na siya, ayan, sobrang happy ko. Sobrang happy ko na isang anghel ang dumating. Yes. Tapos, ayun, parang yung months pa lang, ayan, parang dalaw ako sa bahay, ayan, para makita ko, ganyan. Tapos, nung binyag niya, ayan, parang, sabi ko, lumalaki na siya. Sabi ko, bilis naman, binyag na agad, sabi ko, ganyan. Tapos, siyempre, lagi ako nandun, lagi ko binabantay. Tapos, nung 1 year old na siya, doon na yung time na binabiyahe-biyahe na siya. Like, sa akin, sa mami niya, ganyan. Tapos, ang mas kinatawa ko pa doon is hindi pinagdamot sa akin. Hindi tinago sa akin. So, eto ba? Paano ba ito? Dumating ba sa point ng ngayon mo na nalaman mo na, ay, merong nabuo. Parang, do you consider, building a home with that person?
Actually, nung una kinabahan ako in a way na I'm not ready yet. Close kayo nung girl? Not really, pero kilala. Magkakilala. Okay. Tapos, ayun, parang sabi ko, parang di pa ako ready. Hindi ko pa kaya, sabi ko ganyan. Pero ayoko din naman gawin yun. Alam mo na, yung Yes. ABT. Takbuhan. ABT, yung abortion. Oo, yes. Yung Ayoko din naman gawin yun. Sabi ko, At saka nasa sige. desisyon din ng babae yun. Yeah, actually. Tapos sabi ko, sige, bahala na ako anong mangyayari. Then tinanong ko yung girl, anong gusto mangyari dyan, sabi ko. Kung di ka pa ready at hindi rin ako ready, let's do it, sabi ko. Sinampal niya ako. Sabi niya, ginawa natin to tapos ganyan ang nasa utak mo. Ngayon kung ayaw mo, ako na magpapalaki. Sabi ko, hindi gusto ko, sabi ko ganyan. Sadya lang talaga na nagulat ako sa nangyari. Tapos, ayun, Parang hindi mo na alam kung ano iproseso. Oo. Tapos, nasa utak ko din noon na pakasalan ng girl. Kaso sabi niya, no. Sabi niya, no. Bakit tayo magpapakasal? Hindi naman kita mahal at hindi mo rin naman ako mahal. Nabuo to ng kalasingan natin pero hindi ito ibig sabihin ni malas. Hindi siya malas. Swerte to, blessing to. Tapos parang nakita ko na yung may ginunto ang puso yung girl na hindi niya pagdadambot sa akin yung bata kahit hindi kami kakasal o hindi kami kakatuluyan. Kumbaga nasa utak ko talaga asawahin na siya kasi nga may nangyari. Kaso hindi naman yung normal na Pilipino, di ba? Oo, kaso sabi niya, hindi mo ko mahal, hindi kita mahal. Tapos magpapakasal tayo. Ano yan? Pinaglaruan lang natin ng kasal. Sabi niya ganyan. Which is totoo. Which is totoo naman. Bakit ka magpapakasal sa taong hindi mo na mahal, di ba? So, paano tinanggap nung Papi Gogo? Ayun nga. So, paano tinanggap niya ng family ng girl ba? Ayun, yung naman sa paligid niyo, syempre. Okay. So, yung una, sa family mo na ng girl, syempre nagalit sa akin, pinagsasampal ako, ganyan. And then, pinagtanggol ako ng girl. Pinagtanggol niya ako, na-aksidente yung nangyari, hindi namin sinasadya. Pero, papananagutan, sasagutin lahat ng expenses, lahat ng gastusin, sasagutin. Ang gusto mangyari ng family ng girl, pakasalan ko. Kaso yung girl, umayaw. Sabi niya, hindi ko siya ganyan. Magiging co-parent kami. Magko-co-parent kami. Sabi niya, ganun. Tapos sa family ko din nagalit sa akin. Tapos, pinaintindi ko sa kanilang sitwasyon kung ano nangyari. Hanggang sa naintindihan nila, even sa mga friends namin na they judging me, they mocking us. Siyempre, nag-explain. Hanggang sa naintindihan nila kami. Kumbaga, it's a long process, yes. Pero, it's worth it. Worth it yung paglalaban namin. Tapos, hanggang sa ano yung natutunan? Ang natutunan ano yung natutunan mo doon sa pangyayaring yun? Yung mga desisyon natin sa buhay, kailangan natin pag-isipan na talaga ng mabuti. Kung kailangan natin mag-triple check, quadruple check, fifth check, i-go natin. Kasi hindi basta-basta ang buhay, hindi basta-basta ang pag-desisyon natin sa buhay natin na hindi lahat nasa utak natin tama. Hindi lahat na nasa gusto nating binabalak ay tama. Yung akala natin tama pero mas nakakasama pala. So, syempre, gets naman natin na get bata pa si baby mo, ganyan. Pero, may mga instances na nagtatanong na yan, syempre na bakit hindi magkasama si mommy, si daddy, ganyan. Bakit ganito yung setup niya, gano'n. May mga gano'n na ba siyang scenario? And handa na ba kayong ipaliwanag siya when the time is right? Bali, as of now, wala pa naman.
Pero naghahanap yung bata. For example, nasa akin yung bata. Basta ganyan, asan si mommy? Asan ganyan. Sabi ko, wala, nag-work, ganyan. Tapos kwento sa akin ng mami niya, nasan si daddy, gato, ganyan. Wala, nag-work, gato, ganyan. Kumbaga nagtatanong siya kung nasaan kami. Pero wala pa sa senaryo na bakit hindi kami magkasama. Tapos, ang ikinagulat ko pa, kasi close din kami naman ng boyfriend ng mami niya. Close naman kami. Hanggang sa first time kong narinig talaga kasi sinundo nila si baby sa bahay. Sumigaw siya, patakbo. Sabi niya, Tito Papa. Sabi niya. Tapos, bakit Tito Papa? Sabi niya, tinanong ko siya. Bakit Tito Papa? Bakit Tito Papa? Tawag niya. Tinuruan ko, bakit? Sabi niya. Bakit? Sabi ko ganyan. Bakit hindi daddy? Sabi ko ganyan. Kayo magkasama sa bahay. Para hindi magkaroon ng confusion sa bata. Para alam niya kung sino talagang tatay niya o hindi. So, live-in na sila nung boyfriend Yes, nung ano? Okay. Yes, live-in. Live-in sila. Tapos, Tito Papa tawag niya. Sabi ko, parang swerte ko naman na I met a girl na hindi pagdadamot sa akin, na hindi itatago sa akin yung bata. Sobrang mabait na kaya kong intindihin sa lahat ng oras. Na Also naging the kaibigan boy. Yeah, actually even the boy na nagkakabiruan pa nga kami minsan na kami na lang magtuloy, na kami na lang magpakasal, ganyan. Hindi nagbibiruan pa kami yan. Tapos for example, ayan, kakandong siya sa akin, kakandong ako sa kanya, yung mga ganung senaryo, yung kaming dalawa ng boy. Tapos syempre yung girl, sabi niya, ba kadiri kayong dalawa, ganyan. Kadiri at naglalakapang kami. Mga ganun. Oo. At least, yung mga ganyang bagay, I mean, di ba, kung titignan mo in the Filipino perspective, parang imposible. Pero dahil nga, nagbabago ang panahon, it's still possible. Kesa naman, ipilit natin mga sarili natin, itali natin yung mga sarili natin sa isang bagay na parang pagsisisihan din natin sa huli. So eto, di ba, dumaan na yan sa buhay mo, yung pagkakaroon ng anak, ganyan. Sa sarili mo naman, no? Since, ayun nga, parang hindi naman most of the time ay sa'yo yung anak mo. How do you make your life? Being a better person. Being a better person, not just for me, but for my son. Kasi, kung ano yung image na pinapakita ko sa kanya, there's a chance na gayahin niya. There's a chance na baka matutunan niya from me. So, ginagawa ko, inaayos ko. Right now, no, alam ng mami na ang situation ko ngayon, na magulo, na maingay, ganyan. Tapos sabi ko, I need help. Tapos, nung isang araw lang, pinuntahan niya ako kasama yung boy. Pero di kasama yung bata. Kasi ayokong makita ko ng anak ko na miserable. Tapos kinausap nila ako, ayan. Tapos, nakinig sila sa akin, nakinig sila sa rants ko. Tapos sabi ng, sige, hindi ko pa nadadalhin dito yung baby. Pero, ayusin mo yung buhay mo. Ganyan. Saka ko napapakita sa yung baby kapag okay ka na. Tapos sabi ko, which is good. Sabi ko, ayoko makita ko ng anak kong ganito. Ayoko makita kong anak ko na miserable. Which is on process yung pagiging better person ko. Na gusto ko makita ko ng anak ko na role model. Na gusto ko makita, ay dapat sa paglaki ko ganito ako. Sa paglaki ko dapat katulad ako ng ganitong tao. Kasi kasi yung mga bata, kung ano nakikita nila, yun ang ginagaya nila. Di ba? Lalo na as a Yes. kailangan talaga. Ako bilang syempre na-obserban din kita, no, na bilang kaibigan mo, ganyan. Napapansin ko talagang sobrang tatag mo, no? Like parang magchat-chat ka sa amin na parang, ayun nga, may hindi maganda nangyari, ganyan. Then,
okay na, in the past weeks, parang okay na, tapos meron na naman, tapos minsan tinatawanan mo na lang. Paano mo hina-handle yung mga ganong klase ng pagsubok? Well, I have God in me na sa una, mabagsak. Sa una, kailangan maghahanap ako ng kaibigan, ng kausap, ayan. Hanggang sa wala nang malapitan. Ang gagawin ko, magdasal na lang ulit. Kasi, ayoko nang naiyak ako. Ayoko nang dumating sa point ng buhay ko noon na naging suicidal. Naging suicidal person ako. Naging suicidal person ako na gusto ko nang tapusin yung buhay ko, ganyan. Tapos, I realized something na mas lalo ko lang pahirapan yung buhay ko kung ganun yung gagawin ko. So I pray na Lord help me. Na no matter what happened, please help me. I will seek your kingdom, I will seek your heart, I will seek you. Just help me, sabi ko ganyan. And then, for example, tapos na, parang kailangan kong mailabas, kailangan kong mailabas talaga kasi kung di ko mailalabas, sasabog to. Kaya, for example, sino available, ayan, si Riri, ikaw, si Kagayama, si Art, si Papa Bol, ayan, kakausapin ko para manghingi ng tulong. O yan, yung buong RRS mismo, manghingi ako ng tulong. As after that, I will pray. Yes. Nabawas na po. Kayo naman po maglinis. Kayo naman po yung magtanggal. And then, ayun, parang suddenly lang mawawala yung problema, maayos yung problema, ayan. Tapos, may nagsabi sa akin, one of my pastors, kasi nag-open din ako eh. Alam mo ba, the more na mas faithful ka kay God, the more na mas minamahal mo si God, the more na bibigyan ka ng challenges. Just para i-test yung faith mo, para i-test ka kung gaano mo siya kamahal. And yes. Sigurado narinig ko yun. Sabi ko, Lord, thank you. Thank you kasi binibigyan mo ko ng time. Thank you kasi may pakialam ka pala sa akin. May pakialam ka pala sa akin. Kasi even though na naging makasalanan akong tao, mahal mo pa rin ako. At tsaka sa kabila ng mga pinagdadaanan mo, may mga small and silent good deeds ka din ng mga ginagawa na hindi alam ng karamihan. Like for example, di ba, pwede ko bang sabihin dito yon na may mga tinutulungan ka din, no? In your profession, mga bata. Okay. Yes, no, kasi nung nagtuturo pa ako, dati kasi akong isang guro, ayan. Ngayon kasi umalis ako sa pagiging guro dahil nga sa situation ko ngayon. May tinutulan akong bata. Actually, nung nakita ko yung batang to, alam mo yung nagsusumikap talaga siya. Papasok siya na hindi naka-uniform, walang baon, ayan. Makita ng damit niya, kusot-kusot, madumi, ayan. Tapos, pinuntahan ko yung bahay nila na pinagtagtag ilang na yero, na sako, ganyan. Sabi ko, ay, parang ako yung batang to. Parang ako yung batang to, yung bata ako na may pangarap, gusto makapagtapos. Hanggang sa tinulungan ko, sabi ko, Mami, I will help you. I will help your husband to find a better job, a better income, sabi ko. Hanggang sa yung tatay nun is nag-work nun sa school as a janitor, which is wala namang mali sa pagiging janitor. Hanggang sa nagsabi sa akin yung tatay, sabi niya, Sir, maraming salamat sa tulong. Naka-apartment na po kami. Which is makes me happy na
ay wow, naka-apartment na sila. Yes, hindi na sila mababasa sa ulan kapag hindi na sila mababasa ng ulan. Hindi na mababasa yung mga gamit nila. Meron na silang bubong. And then, hindi ko hinihingi dun sa bata na dapat mataas yung grade, dapat 90, dapat kahit, sabi ko, basta pasado. Ngayon, meron kang isang bagsak na subject, babawasan ko yung allowance. Pero pinatunayan sa akin ng bata na deserving siya, be. Grade yan, 90, 92, 91, mga ganyan. Sabi ko, oh my God. This is a blessing, sabi ko. Sabi ko, ang galing naman ng batang to. May pangarap talaga. Sabi ko, tinanong ko siya ng pangarap niya. Maging katulad mo po. Maging teacher, sabi ko. Opo, sabi ko. Bakit? Sabi ko. Para matulungan ko din po yung ibang bata. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, wow, mo naman. Sabi ko, sabi ko, yung konting tulong kong yun, naka-inspire pala siya ng isang bata. Ang laki ng impact talaga sa totoo lang. So ngayon na sabi mo kanina nag-resign ka. Nasa stage ka ba ngayon ng redirection or paghahanap kung saan ka pa mas lalago? Ganyan. Ano yung parang goal mo ngayon bilang Papa Carl? As I said, I am in process of being a better person. Being a better person not just for me, not just for my family, but for my son. Ngayon, nag-resign ako as a teacher. Nag-apply ako as a customer representative, no? Hindi siya call center, hindi siya BPO. In-house, siya, direct employment. Siya, yung UP, hindi, wala sasabihin yung company. Para siyang brand sa ibang bansa. So, US-based ka? US-based ka. Yes, US-based na direct customer makakausap na, hindi na kung sino-sino man. Na ang work ko doon, ang magiging work ko pala doon is back office. Ito yung Excel, umahawak ng mga documents, umahawak ng mga papers, ayan, ganun yung magiging work ko. Tapos, andun pa rin naman yung desire, nandun pa rin yung desire na maging teacher ako balang araw, na magiging principal ako balang araw, na magiging head teacher ako balang araw. It's just yes, and you're planning to take masters, di ba? Yes, I have a plan din to be a doctor or PhD. Ayan. Yeah. It's just that right now, everything's falling apart. Pero I'm trying my There's best. nothing wrong naman with starting it over. Yeah, I'm starting to restore it. I'm starting to pick one by one each piece of my life. Na no matter what happens, hindi ako susuko, hindi ako bibitaw. Kasi yung pagbitaw ko noon is mas naging struggle pa siya sa akin. As a Papa Carl naman, ano ang aasahan namin? As a Papa Carl naman, maasahan nyo na andun pa rin man yung pagiging makulit, andun pa rin man yung pagiging jolly person, yung pagiging bubbly. Wow, bubbly. Word na. Oo. Pero, I think, siguro Papa Carl na matured na. Na alam na ko anong dapat sabihin tsaka hindi dapat sabihin. Kasi way back then, may nakaaway ako eh. Kaya yun. So parang ngayon, parang kada words, kada salita na bibitawan, pag-iisipan mo na mabuti.
hindi na lang basta-basta ng buga ng buga. Mm. And of And course, yung avenue mo dito, yes, and also magpapatuloy pa din. yes, and also I'm trying to learn new things. Kumbaga, challenge ko yung sarili ko na nagawin isang bagay na to para hindi lang ako magstay as a DJ. Kumbaga, eto, tinatry ko gawin to kasi for me it's a challenge. It's a challenging talaga kasi hindi talaga ito yung forte ko eh. Parang sabi ko, ang hirap naman. Sabi ko, ang hirap naman gawin to. Pero hindi ako susuko. I will try to learn this thing. Yes. Sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan mo, ano yung palagi mong daladalang word, lesson na hindi mawawala sa'yo saan ka man dalhin ng panahon? Jeremiah 29:11. Stated that. Well, Jeremiah 29:11 says that plan to prosper you, not to harm you, plans to have a better future. Yun ang sabi ng Jeremiah 29:11. Yun ang pinanghahawakan ko na merong plano para sa akin ng Diyos. Merong plano na mabuti sa akin ng Diyos na 10 times better pa sa ni-expect ko. Yes. That's a good wisdom, diba? I thought ganyan. Anyways, mga kaibigan. Ayan, mga kaibigan, magbabalik po ulit kami at mas makikilala pa po natin si Papa Carl sa ating mga susunod na segments. Pero bago yan, wala munang kakalas dahil magbabalik pa rin ang nag-iisang Rated K dito sa RRS. Magandang gabi mga kaibigan. Ramdam nyo na ba? Iba ang init nitong mga nakarang araw. Alam nyo bang kasalukuyang tayo nasa El Nino alert? Pero, sino nga ba si El Nino? Who are you? Sa madaling paliwanag, ang El Nino ay isang pangyayari sa klima kung saan umiinit ang tubig sa malaking bahagi ng karagatang Pasipiko. Kapag nangyari ito, nagbabago ang galaw ng hangin at ng ulan dito sa Pilipinas. Kadalasan ito nagdudulot ng matinding init at kakulangan ng patak ng ulan. At kamakailan nga, naglabas ang El Nino Alert ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ano ang nilalaman nito? Kapag sinabing El Nino Alert, nangangahulugang ito'y malinaw na senyales na papasok o magpapalakas ang El Nino sa bansa. Hindi pa man lubusang nararanasan, nagsisimula na ang mga epekto nito at lalo pang titindi sa mga darating na buwan. Ano ang dapat nating asahan? Mas mainit na temperatura, mas kaunting ulan at sa ilang lugar, posibleng tagtuyot. Ibig sabihin, maaaring maapektuhan ang supply ng tubig, kuryente at maging ang ating pagkain. Kaya mahalaga ang babalang ito. Hindi ito panakot, ito ay paghahanda. Alagaan ang sarili laban sa nakakapasong init. Huwag magsayang ng tubig at enerhiya. Ang El Nino ay isang natural na pangyayari. Hindi natin ito mapipigilan, pero sa tamang kaalaman, maaari tayong makapaghanda. At yan po ang usapang lansangan. Ako po si Carol. Tandaan, kaibigan, kaakibat ng K-alaman, ang paninindigan sa K-totohanan para sa mabungang kinabukasan. And we're back. Diba? Bilis lang. Ngayon naman, kikilalanan natin si Papa Carl sa mga sizzling questions. No? 5 from me and 5 mula sa ating mga kaibigan. Na kaibigan din ni Papa Carl. Ayan, so ready ka na ba?
Parang mas kinakabahan ako doon sa pangalawang question. Oo. Ayan. Success Wait, or success happiness? Ano? May tanong na ako. Oo. Eh, malalaman ko ba kung sino yung mga nagtanong o hindi? Malalaman mo naman. Okay. Success or happiness? Yes. Well, for me, success. Kasi pag success ka, nandiyan na yung happiness. Kapag success ka, talagang tatanong ka sa saya kasi nakuha mo na yung gusto mo, nakuha mo na yung pinapangarap mo, mabibigay mo na yung gusto mong maibigay sa pamilya mo. Forgive or forget? I do forgive, but I don't forget. Oh. If animals could rate humans, what score do you think we'd get? I think 10 out of 10 because I'm so hot. What? Risk taker or safe player? Risk taker. If time suddenly froze. Oo. Wala nang tayo kinakatakutan. Oo. Kahit ano pa yan, kahit malaki pa. Ay, charot. Mamaya pa yun. If time suddenly froze for everyone, for 10 minutes, what's the first thing you would do? The first thing I will do is to hug everyone na close sa akin. Lalo na kayong RRS. I will hug you. I will feel my presence in you. Hug lang? Oo, hug lang din. Okay. Would you rather remember every dream forever or forget your past completely? Ano yung kasi pinakauna? Remember every dream forever or forget your past completely? Well, I remember everything. Kasi sa past ko, doon ako natututo. Kumbaga, pinanghawa kong ko din yung side. Experience is the best teacher. Yes. Why enroll? Charot. Isn't it lights on or lights off? Dim light. Wala sa choice. Oo, dim light tayo. Smart or kind? Well, I don't care if you're smart, pero kung masama ugali mo, bahala ka sa buhay mo. Doon tayo sa kind. Ngayon, sa estado mo ngayon, love or career? Alam niyo naman na, career tayo. Yeah. At dahil dyan, pinili mo yung career. Kwentuhan mo naman kami sa kwentong pag-ibig ni Papa Juan. Ayan. Ayan palang inaalala ko kanina. Na parang may nakaligtaan ako. Which one? In summary. Ano bang estado ng puso mo ngayon? Well, my heart is now healed na siya. Pero I will kwento my 4 exes. Wow! Pero yan, in summary lang din naman. So, my first girlfriend from Tarlac. And then, nagtagal naman kami nun. Kasi parang bata-bata. Like 16, 17, ganyan. Nagano lang kami 1 year. Tapos, ang reason ng breakup namin, third party. Siya yung nag-third party. And then, next naman is ex-girlfriend ulit. Ito yung pinaka nakakatawa story to kasi nagsimula kami as friends. Tapos, nagusto namin yung isa't isa, naging magjowa kami, ganyan. Kaso parang hindi kami nag-work, feel namin hindi kami okay as magjowa, parang mas okay kami as friends. So, parehas namin ginusto na mag-break, parehas namin ginusto na maging kaibigan na lang. Ngayon, nag-best friend kami. Baga hanggang ngayon, nag-uusap pa din kami. 11 years na kami magkaibigan. Ni jowa na siya, ayan.
na talagang na sabi ko, ang ganda-ganda mo tapos nagiging jowa mo mukhang kurimaw. Sabi ko ngayon, yan, tama yung jowain mo, gwapo yan. Sabi ko ngayon sa kanya. Ginawa niya nga. Tapos yung next naman is my first boy, which is ngayon dito sa RPW. So Sa yung Barangay. dalawang nauna ay girls. Yes, tapos, eto actually, ito yung reason niya, bakit ko siya, nung una ayoko talaga, parang mas gusto ko lang talaga girl, parang mas okay ako sa girl. Tapos yan, parang nakuha niya yung loob ko, parang nakuha niya yung puso ko, hindi. Nakuha niya talaga, be. Tapos, ayan, taga Paranaque. Bale, ginagawa ko nung tumatakas ako para puntahan lang siya. Ayan na, yung mga kabataan. Kabataan moments. Dahil nga malayo. Dahil sa kanya. Nagtagal naman kami na Actually, hindi. So, nasa ano ka ba? Nandito ka ba? Or nasa ibang bansa? Bata pa lang ako nun din, mga 19, 18. Okay. So, kung tutuusin, malapit-lapit siya, pero imposible naman araw-araw kayo magkita, di ba? Hindi naman, pero weekly. Ay, talagang ano natin yan. Oo. Pero yun nga, dahil nga sa malayo ako sa kanya, and weekly lang kami nagkikita, once a week lang. Third party na reason nung pagka-break namin. Nalaman ko na lang yun nung pumunta ko doon na meron siyang kasamang iba. Nakakbay niya pa. G siya. Yung kasamang iba. Or B. She. Oh. Tapos yan, di pa ako natuto. May bag. Ito, I don't consider him as jowa. Kasi parang talking stage lang kami. Talking stage kami, yes. Hanggang sa nalaman ko na hindi lang pala ako kausap niya. Madami kami kausap niya. Oh my God. Oo. Tapos parang magmula na, nawalan ako ng gana sa love life. So, parang nag-focus na lang ako sa pag-aaral ko, ganyan. Nag-focus na lang ako sa sarili ko. Hanggang sa, yun nga, nag-stop ako, pumunta ako sa ibang bansa with my tita and my cousins. Para nagliwaliw ako doon, ganyan. Para nagpahinga muna, ganyan. And nung bumalik ako, nag-aral ako ulit, which is 2 years ago, graduate na ako. Ngayon, tapos yun nga, dahil 2 years ago din, doon yung may nangyari. Tapos, yung recently lang din, parang sabi ko nga sa'yo, risk taker ako eh. Nag-risk ako ng risk for that guy. Take ng risk for that guy. Na sabi ko, sige, feeling ko hindi nga naman gagawin. Ginawa niya. Pinatapos ko. Yung mga nanakit sa'yo, mga B pa ha. Yung mga G, wala tayong problema dun eh. Oo. Tapos, niloko niya ako. Pinatawad ko. Oo, Papa Carl yan eh. Tapos, naging kami ulit. Tapos yan, nalaman ko, niloloko niya na naman ako. Pinatawad ko ulit. Tapos, hanggang sa, yun nga, nung last, 3 beses, niloko niya ako. Sabi ko, ayoko na. Pagod na ako mintindi. Pagod na ako magbigay lagi. Tama na, sabi ko kanya. Hanggang sa ngayon, parang, tagal ko dinatandam yung which is last year. Almost 7 months. 7 months ko siyang iniiyakan. 7 months ko siyang iniisip din yan. Ngayon kasi pag for example, about sa mga love life na kineme, ganyan. Tapos naalala ko, ang sakit na nangyayari. Parang feeling ko okay na ako, ganyan. Pero pag maalala ko, sakit na iyak na naman ako, gano'n. Ngayon kasi hindi siya nawawala. Pag seryosohan, ngayon kasi tinatawanan ko lang kaya di ako naiyak. Hindi kasi parang ayun. Parang
ng love, like parang hindi nakakalimot. Pero kapag nagalaw mo na yung sugat, nagiging ano siya ulit. Oo, actually. Tapos, ano ba, hindi niya rin kasi tanggap na meron na akong Junapes. Tanggap. Sabi niya, lagi na lang anak kong binibigyan mo ng oras. Tamang anak ko yun. Oo naman kamo. Tapos ay, parang... Natandaan akong nag-iiyakan tayo ng mga panahon na yun. Sino doon yung nagsabi sa'yo na parang hindi mo bibigay sa akin yung gusto kong nakuha? Yung pinupunta ko sa Paranaque. Siya nagsabi nun. Tinamaan lahat nun sa live eh. Yun. Parang sabi, ang sakit kasi, sabi sa akin, hindi mo bibigay sa akin yung kayang bigay na, ayun, nakayanan ko, bakit? Nakabuo pa nga ako eh. Sino ka ngayon? Ngayon mo ako hirita ng ganyan. Oo. Ngayon mo ako subukan. Pero out of all your love story, ganyan, ano yung pinakabututunan mo ngayon? Ang tutunan ko is don't overlove that person. Magtira ka para sa sarili mo. Huwag mong ibigay lahat. Kasi pag binigay mo lahat, tapos iniwan ka, magdudurog ka. At least, diba, pag may titira ka sa sarili mo, yes, durog ka, pero may part pa rin sa puso mo na buo. And yung buong yun, siya yung tutulong para mabuo ulit yung puso mo. Yes. So, ang hirap niyang gawin, pero hindi naman talaga dapat. Okay. So, Huwag gawin mundo ang tao lang. Kasi pag ginawa mong mundo yung tao lang, bobo ka. Sorry. Lumalabas na. So, tradisyon na dito sa ating programa ang ating purpose na maging human diary ng bawat nakakausap natin dito sa ere, bawat nagko-comment, ayan. Ngayon, ang segment natin na tinatawag na The Diary Round. So, magbibigyan ka ng pagkakataon, Papa Carl, na kausapin yung sarili mo 10 years from now and pwede mo siyang balikan, no, kapag nangyari na yung 10 years na yun sa ating archives, no. So, if ever na gusto mo siyang pakinggan sa mga panahong iyon, ano yung gusto mo mapakinggan ng sarili mo? Kaya, bibigyan ka namin ng pagkakataon para kausapin yung sarili mo 10 years from now. Before that, fun fact lang, ginawa ko to dati, 5 years ago. Sabi ko, hi 5 years of me. Kamusta ka dyan? Okay ka lang ba? Teacher na ba tayo? Gato ganyan. Sad to say, hindi. I mean, yes, naging teacher tayo, pero hindi yung minimit nating expectation na maging head teacher. Ayan. Ngayon, sasabihin ko siya ulit. Hello future me. Kamusta ka? Kamusta si baby? Kamusta life mo? Yung pinapangarap na nating bahay, tinitirahan mo na ba? Yung pangarap natin para kay mama at papa, nagawa na ba natin? Yung pinapangarap natin para sa mga kapatid natin, nagawa na ba natin? Yung pinapangarap natin para sa parang tinutulungan natin, hanggang ngayon ba, tinutulungan pa rin ba natin? Si baby boy, kamusta siya? Alam ko, naglalakad na yan, nagsasalita. Anong lagay niya? Mataba ba siya? Payat, ganyan, gwapo? Crush ng bayan, ganun ba? And sana nakuha na natin yung gusto nating title. Ang maging PhD, ang magkaroon ng masteral degree, magkaroon ng
title sa pangalan natin na LPT, MAED, PhD. And sana makuha na din natin yung picture card natin, no? Ay, 'di ba sabi mo noon, ayaw mo nang makita naglalakad yung sarili mo, ayaw mo nang makita nagko-commit ng sarili mo, gusto mo ikaw yung nag-drive. Nakuha na ba natin yan? Kahit motor lang, okay na yun. Importante, hindi na tayo nagko-commute. Lagi mong tandaan na kahit ano mangyari sa buhay natin, nasa down, nasa up, God is always there. Mag-ingat ka palagi dyan. Kamustahin mo na lang ako sa mga taong nasa paligid mo. And yung mga kaibigan mo, huwag mo kalimutan ha. Kasi kung hindi dahil sa kanila, wala ka dyan. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ka matatag. I love you, my future self. Thank you. Ay, ano naman yun, heartwarming. Yes, sobrang inspiring. Ngayong episode ko, natutunan ko naman ngayon, ang kwento ni Papa Carl as someone who always show up, patuloy bumabangon sa kabila ng mga pinupukol sa kanyang pagsubok, na kahit durug-durugin mo man siya ng sabay-sabay na pangyayari, he will still stand up. Maririnig mo pa rin yung boses niya. Ganun. And it resonates yung characteristic niya sa pagiging Papa Carl, diba? Na kahit anong mangyari, sana may puwang pa din yung pagiging masaya, pagpapasaya, and pag-uplift sa isa't isa. And yung kahalagahan ng edukasyon na lagi niyang pinopromote, no? Dala-dalang advocacy, no? Every time that he is having a live guestings, lagi niyang pina-realize sa atin na kailangan ng edukasyon ng bawat isa. Dahil ito yung pagsisilbing natin, key, kung hindi man key, ay extra support, no? So kung ano man yung dalhin na daanan nating pagsubok at ano man yung tahakin nating landas sa buhay. And by that note, thank you so much for finally, after ilang years ng pagkakaibigan natin, nag-guest na din kita dito. Pangarap ko to. Shoutout sa nanay ko, artista na ako. Ayan. So how does it feel na parang halos nalungkat ang life mo? Sorry. Well, bad trip, chara. Hindi. It makes me happy kasi nabigyan ako ng pagkakataon to share my story. Nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng inspirasyon sa iba na hindi naman sa lahat, pero kahit sa isang listener natin na nagkaroon ng chance para lumaban. Kasi sa hirap ng buhay natin ngayon, kailangan natin maging matatag, kailangan natin to stand firm. We need foundation, and that foundation is our friends, is our family. If wala kang family, wala kang friends, our God is there. Yeah. O baka may mga aabangan na kami sa'yo as Papa Carl, syempre. Ilapag na yan. Abangan nyo yung may nire-record akong voice acting. Nanghihingi ako sa mga kilala ko na si Chicks, ayan, si Riri. Nanghihingi ako ng mga pwedeng i-VA ko na male actor
before na solo na walang kasagutan kasi mag-isa lang ako parang gusto ko muna mag-practice, parang ayoko muna magpag-collab, parang gusto ako muna, and then syempre manghingi ako ng validation. Tapos abangan nyo din yung gagawin namin ni Altair. Ayan. Oh my God, parang naparinig nyo na sa akin yan. Oh my God, yan pala yun. So, Magkapatid ayun. kayo doon. Charot. Oo naman. Ayan. Basta Ay, abangan bawal nyo ko na po sabihin, sorry. Basta abangan nyo na lang. Ayan. Oo. Abangan nyo yung gagawin. Sabi niya, shut up, Kiro. Bawal ko walang sabihin, sorry po. Baka mamimuhan ako mamaya. Ano siya guys? In that movie is from Thailand. Ayan. So sabi niya, Elithia? Ayain mo naman ako sa collab, Papa Carl. Ayan. Pag marunong na ako. Oo nga, yun pala, mga naglabasa ng ating mga voice actors. Live streams, programs, ba may gusto kayo i-plug? Ayun, yung account ko, yung pag IC vlogs ko, ayan, supportahan nyo naman, inaamag na ako. Supportahan nyo, ayan. Ibrahim Jersey, ayan. Alright. Basta, And thank you so much, Papa Carl. And dimaan na naman po sa dito natin sa RRS. Still new to me and grabe, sobrang grateful pa rin ako up to this date and hindi ko pa rin ma-process na Rated Carol is airing on RRS. Oh my God, that's ang okay. But anyways, ayan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik, at patuloy na pagkwentuhan sa atin. Yan, maraming salamat din sa pagsama sa ating makulay na kwentuhan. Balikan ang mga paboritong eksena sa Rated Carol at iba pang digital contents sa ating YouTube channel. Ako pa rin po ang inyong kaibigan, si Carol, hanggang sa susunod na edisyon na nag-iisang magazine talk show sa RPW. Ito ang Rated Carol, non-stop pa rin ang ating tambayan sa RPW Radio Station 99.3 kung saan dito ay masaya. Hey guys! paalam. Thank you.